minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatan sa buong sanlibutan, patuloy nating ikagalak na tanggapin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Magalak tayo, mga kapatid at mga kaibigan. Magbunyi tayo ng lubos na kagalakan sapagkat tunay, mga kapatid, sa pagkakilala natin sa iisang Diyos na tunay, sa pagkakilala natin sa kaluwalhatian ng Panginoon, tunay na ngayon ay nagkakaroon na tayo ng pagkakataong purihin siya, dakilain siya, sambahin siya sa kanyang dakilukan sa sangkalangitan. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sapagkat paano natin sasambahin? Paano natin dadakilain? Paano natin luluwalhatiin ang Diyos na hindi natin nakikilala? Mga kapatid at mga kaibigan, gayon may ito ang buong kagalakan natin sapagkat nagpakahayag sa atin ng Panginoon at niluluwalhati na natin ng Panginoon sapagkat tunay na ang kanyang larawan. Ang pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbigay sa atin ng daan sa pagkakilala sa larawan ng iisang Diyos na tunay. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang tunay, ito ang totoo, ito ang kagalakan natin sapagkat sinasabi sa aklat ng mga awit, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating ipakilala ang iisang Diyos na tunay na tumakan sa ating puso at sa ating mga isipan. Salamat sa iyo, aming Ama. Ikagalak nating ipagpasalamat, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Hallelujah! Salamat. Purihin ang ating Panginoon na nahayag sa atin sa pamamagitan ng pagkabuhay na naguli ng ating Panginoon Jesucristo. Tayo, ang bayan ng Panginoon, patuloy natin ipaalala sa isa't isa, ang Diyos ang humirang ng bayan. Ikagalak natin ipahayag, mga kapatid, ang Diyos ang humirang ng bayan, nakasagdalan ng kagandahan, at dito siya'y tatahan, magpakailan pa man, sapagkat kanyang inilig na dakong pahingahan. Inilagay niya ang haling pinagsasaligan sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon. Pinupuri siya at sinasamba, inawitan siya ng may
ang kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, matutupan ang kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Awitin natin may buong kagalakan mga kapatid. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy tayo mga kapatid na magtaas ng ating dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na lumalang ng langit, ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, nagagalak mo patuloy na itaas sa iyo ang aming mga pagpupuri, ang aming pagpapasalamat, sapagkat tunay nga Panginoon na ipinagkaloob mo sa amin ang kaalaman, ang diwa ng pagkaunawa, ng pagkakilala sa larawan mo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat dumating kami sa takdang kapanahunan na kung saan kami nagkaroon ng karapatang makapaghalin sa iyo ng mga dakilang awitin ng pagpupuri sapagkat ang aming mga puso at pag-iisip ay binigyan po ng pagbabagong pag-iisip upang ang lahat ng mga bagay na aming sinasalita ay kinikilos. Lahat ng laman ng aming kalooban ay patuloy na maging kaluguran mo sa iyong dakong lukluban sa sangkalimutan. Amen. Salamat Panginoon sapagkat patuloy ang layunin na ibahagi ang mabuting balita sa lahat ng mga taong tumatawag sa umong sanlibutan upang makilala kanila Panginoon, upang mahayag sa puso't pag-iisip ng lahat ng mga tao ang iyong kagandahang loob, ang iyong kagilagilalas ng mga gawa, ang lahat ng mga bagay na inihanda mo sa ikaliligtas ng lahat ng sasampalataya. Amen. Purihin ka, Panginoon, itinitiwala namin sa iyo ang lahat ng aming mga gawain sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magalak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 My name is Watchman Servant Renato Gutierrez Pintor, the Puri Servant. Nagagalak kong magpuri at magseremonya at magdiwang na inihanda ng Panginoong Jesucristo ang napakadakilang pagdiriwang ng Iglesia ng Bundok ng Sayon na bunga sa pagkapangalay na pinagiging sakdal at ganap sa pananampalataya. Naawitan natin siya ng mga bagong awitin na batay sa hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen.
batay sa hula ng mga banal na propeta, yung inaawit natin at nakapaloob tayo sa kalooban ng Panginoon Diyos na inaawitan natin siya ng mga bagong awitin na nagpupuri tayo at pinagkalooban tayo na makapagdiwang tayo at makapagsiremonya upang maging hain tayong nakalulugod sa pangalan ni Jesucristo na tumawag sa atin at nahabag sa atin na sinasaksihan natin ang tanda ng patotoo na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na mag-uli upang maligtas po tayo. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang gawain ng ministeryo ng bundok ng Zion nakapaloob sa kalooban ng Panginoon Diyos ang katuparan. Hello, people of God. Amen. Amen. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po natin ito dahil dito na lang nakasalalay ang pag-asa nating lahat. Na pagdating sa Book of Isaiah chapter 24 verse 15, luluwalhati ng Diyos ng Israel sa minamahal nating bansang Pilipinas sa sikatan ng araw. Dito dadakilain ng Diyos na lumikha ng langit at lupa ang kataas-taasang walang hanggang Diyos sa sikatan ng araw. Naunawaan po ba natin? Amen. Dito natin pinagdiriwang sa isang dukha at hamak na pagdiriwang, na katawa-tawang pagdiriwang. Amen po ba? Amen. Nasa gitna tayo ng mga sikat na mga relihiyon sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya hamak na pagdiriwang nasa gitna tayo ng mga sikat na mga nagdaramihang mga relihiyon sa buong mundo. Ano po? Katawa-tawa yung pagdiriwang ng bundok ng Zion Ngunit ako po nagagalak In Book of Isaiah chapter 45 verse 11, ano po sabi ng Panginoon Diyos? Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos Pakibasa na po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon ng banal ng Israel, at nang may dalang sa kanya, magtanong ba sa akin tungkol sa mga bagay na darating, tungkol sa aking mga anak, at tungkol sa gawa ng aking mga kamay. Mag-utos kayo sa akin. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita na ginaganap ng mga iglesia. Iglesia o mga tao, common sense ano po? Mga tao ang iglesia. Tayo ang mga tao ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Paniniwalaan natin yung namagitan. Dahil inihayag ng Panginoon Diyos yung larawan niya na ang Diyos buhat ng lalangin ng langit at lupa, ang Diyos ay Espiritu. Kaya hinahanap ng Panginoon Diyos yung mga sasamba sa Espiritu at katotohanan. Ito yung spiritual New Year resolution natin, i-apply natin sa buhay. Amen po ba? Amen. Ito yung year 2025 na magkakaroon tayo ng relasyon sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo, magpapatotoo po tayo. Maliwanag po ba sa atin? Amen. At yung pong nangyari na nasulat sa banal na kasulatan, nangyari po, pinatunayan po ng Panginoon Diyos yan. Ipinakilala niya yan ng buhayin niya maguli upang mahayag yung kanyang larawan na ang Diyos na sinasamba natin, Espiritu. Amen po ba? Amen. Kakibasa nga po yung nasa Book of Isaiah chapter 44 verse 24. Unawain po natin para maunawaan natin na sinasamba natin yung tunay na Espiritu ang Diyos natin sa pangalan ng Jesucristo, kaya tayo mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ganito ang sabi ng Panginoon na iyong manunubos at niyang nag-anyo sa iyo mula sa bahay bata. Ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay, na nagdadlad na mag-isa ng langit, na nagdalatag ng lupa. Purihin ang pagkabasa sa makapangyarihan salita ng Panginoon Diyos na nagladlad ng lahat ng mga bagay na mag-isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin yung sinabi kay Propeta Isaias na siya lang ang gumawa at lumikha ng langit at lupa na mag-isa. O di isa lang ang Diyos na sasambahin natin bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Nahayag ang larawan ng Diyos na di natin nakikita buhat ng lalangin niya, langit at lupa. You see that? Common sense. Amen po ba? Amen.
Siya naglaglag ng langit at lupa na mag-isa. Wala nang ibang Diyos. Kaya ano po sabi sa atin? Magtanong tayo sa Panginoong Jesucristo. Mag-utos tayo. Hindi tayo sa tao magtatanong. Amen po ba tayo? Amen. Ang sabi sa hula ni Propeta Isaias na sinabi ng Panginoon Diyos ng mga hukbo, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, magtanong kayo sa akin. Hindi tayo sa tao magtatanong. Katulad nyo rin akong tao eh. Amen po ba? Amen. Sa Panginoong Jesucristo tayo magtanong at sinasagot naman tayo. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi sa atin ng Panginoon? Na magtanong tayo, inuutusan tayong lahat eh. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Amen. Ngayong year 2025, napakaganda ng taon na ito. Nakakaharapin natin pare-parehas. Ngayon, ito, sasagutin tayo ng Panginoon. Pasok tayo sa bagong tipan. Ipamumuhay po natin ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, magtanong tayo sa Kanya. Ngayon, para sa pagparito ng tagapagligtas natin, may pag-asa tayong lahat. Sasagutin tayo. Ephesians chapter 4, verse 24. Pakibasa po. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Amen. Buhay ng pagkabasa sa buhay at makapangyarihan salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan. Ano po pagkakasabi dyan? Magbihis tayo ng bagong pagkatao. Ibibihiso pala natin yung pagiging bagong pagkatao natin. Ayon sa lumalang sa atin. Di ang paglalang na paniniwala. Naunawaan po ba natin yung paglalang ng Panginoon Diyos ngayon, paniniwala na. Upang maging kawamis tayo ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Ngayon, kung hindi natin ito i-apply, walang kabuluhan yung pag-iintay natin. Hindi tayo nakabihis ng katuwiran ng lumalang sa atin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin nung lalangin ng Panginoon Diyos ang tao? Sabi ng Panginoon Diyos lalangin natin ang tao, nakawamis natin. Amen po ba? Amen. Ito ho, naunawaan po ba natin? Dumala lang siya nakawamis ng Panginoon Diyos na Espiritu. Na sa pangalan ng Jesucristo, paniniwalaan natin yung tagapagligtas natin na namagitan sa atin dito sa sanlibutan. Amen po ba? Ito yung spiritual resolution natin na forever and ever. Gagamitin lang natin sa spiritual na pananampalataya yung word of forever and ever. Pagdating sa kaisipan ng tao, walang forever. Sa spiritual lang po may forever. Amen po ba? Amen. Pagdating sa kaisipan ng tao, puro may limitasyon. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Kaya yung ibinibigay sa atin na karunungan, mananahan sa puso at isip natin hindi mawawala yan Di ba na lang kung hindi natin ingatan at iwalay natin Amen po ba? Amen. Purely spiritual ang paglalang sa atin ayon sa katuwiran ng lumalang sa atin. Kaya nga magkakaroon tayo ng relasyon lahat, marirevival tayong lahat, at matatransform tayong lahat, at magkakaroon tayong lahat ng relasyon bilang mga taong nakakarinig ng tinig ng tagapagligtas natin, na nilalang niya tayo ayon sa kanyang katwiran upang sa kanyang pagparito, buhay na buhay tayong nagdiriwang na bunga tayo sa pagkapangalay noong lumalang sa atin. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli na mga nilikha sa pamamagitan ng pananampalataya na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Sang-ayon po ba tayo? Amen. Hindi pagparito niya, dalat na niya tayong ginaganap natin yung katwiran ng lumalang sa atin. O hindi ko larawan ng lumalang sa atin, sinabi niya sa pagparito niya. Babaguhin niya tayo katulad niya.
Amen po tayo ron. Amen. Ngayon, kung hindi natin ipamumuhay ito, wala tayong hinihintay na mababago tayo, na magiging katulad tayo ng panganay na nilalang na paniniwalaan natin. Ang panganay ang pinakaulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung resolution ng pamumuhay natin, spiritual na. Hindi na sa kathang isip natin. At meron na tayong relasyon, matatransform na tayo sa paniniwala. Na-convert tayo sa paniniwala. Meron tayong spiritual commitment and spiritual obedience. Dati hindi tayo marunong sumunod din. Ngayon sumusunod na tayo ng may takot at paggalang at respeto sa Panginoong Jesucristo. May relasyon na tayo. Amen po ba? Amen. So nakagagalak ang nangyayari sa minamahal nating bansa. Na dito natupad ang hula ni Propeta Isaias na inisip, sinabi ng Panginoon Diyos, ipinanumpa ng Panginoon Diyos sa sikatan ng araw, luluwalhatiin ng Diyos ng Israel, pangyayarihin niya na pangalan ng bayan at kaharian na lumuluwalhati sa Diyos ng Israel sa sikatan ng araw sa minamahal nating bansang Pilipinas. Ang nakatala po sa langit, ipinaganda ng tahanan sa langit ang iglesia ng bundok ng Sayon na opisyal na pinamumunuan ng tagapagligtas na hindi mawawakas ang pamamahala. Kaya opisyal na. Sino ang namumuno sa iglesia ng bundok ng Sayon? Di ho ba't ang tagapagligtas natin, iginawa tayo ng covenant na ikabubuhay natin yung covenant, yung tipan, na ang tagapagligtas natin ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Makasaksi tayo sa pagkabuhay na manguli. Sino nagbigay ng pagkaunawa? Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng lahat ng mga bagay na ipinaalala at ipinauunawa sa atin. Book of John chapter 14 verse 26. Amen po ba? Amen. Sinasagot po ba tayo ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na hindi natin nakikita? Nararamdaman natin yung presensya ng karunungan at pagkaunawa na siya ang nagbibigay ng unawa sa ating bawat isa. Sa lahat ng may pandinig, ang may pandinig ay makinig sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Kaya nangyari sinabi, inisip, ipinanumpa, sinalita, pinagyari sinabi sa sikatan ng araw. Nangyari po, nakamamangha. Bakit po? Bakit po nakamamangha? Ang bansang Pilipinas na aliping bansa na nililibak ng maraming mga bansa na ngayon ay tinitingala na. Bakit po? Dahil dito po niloob ng Panginoong Jesucristo na yung mga scientificong pilantropo dito po maninirahan sa bansang Pilipinas. For example, number 1, si Elon Musk, si Bill Gates. Natinig po natin, hindi po sa kaisipan ng presidente ng minamahal natin bansa nangyayari ito. Sinabi na ito, inisip na ito, ipinanumpa na ng Panginoon Diyos ito. Sa minamahal natin bansa, sa sikatan ng araw, luluwalhati ng Diyos ng Israel, ng mga iglesia, na iniimbitahan niya na ikabuhay na natin itong katwiran ng tanda ng patotoo na nilalang tayo ayon sa kanyang katwiran upang sa pagbalik niya, datang tayong buhay ng buhay ang pananalig at pananampalataya natin bawat isa na may relasyon tayong bawat isa. Amen po ba? Amen. Di ho ba't nagaganap na ngayon ang hula ng mga banal na propesa na ganito ang sabi ng Panginoon Diyos nang likhain niya ang langit at lupa. Kaya wala na makapagtatayo ng pinagsasaligan, kundi buhat sa pasimula ang Panginoong Jesucristo nandun na sa pasimula Hindi malalalang ang langit at lupa kung wala ang Panginoong Jesucristo sa pasimula. Amen po ba? O nakilala nyo ang tunay na Diyos na sinasamba ng Iglesia ng Bundok ng Sayon kung ano ang pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula, Jesucristo. Amen po ba? Amen. O maging ang kayamanan ng minamahal natin bansa, yung mga langis natin.
ino-operation na ngayon. Mas more pa na madadagdagan ng technology, ng communication and information ng minamahal nating bansa na dating napakabagal ng information ng bansa natin ngayon magiging speedy na. Mabilis na magiging communication. Amen po ba? Amen. Nakukuha niyo po. Naunawaan po natin, God will make a way. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak na ang Panginoon Diyos ang nagbigay sa atin ng selebrasyon ng pagdiriwang na bunga sa pagkapangalay, na saksi sa pagkabuhay na maguli, na ipinaghanda na ng tahanan sa langit, na pinamamahalaanan ng tagapagligtas natin yung bawat iglesia na pinaniniwalaan natin ng ating tagapagligtas ay Espiritu, na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Nangyari existence yung panukala na tinutupad natin na nasulat sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Kaya official ang bundok ng sayon sa langit. Sa Security Commission, nakatala rin. Sa gobyerno ng Republika ng Pilipinas. Legit po. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-encouragement nito na ang spirit of sympathy, patuloy tayong magkaisa at magkaroon tayo ng unity. May-unite tayo sa iisang paniniwala, iisang doktrina, iisang bautismo. Saksihan natin yung tagapagligtas natin at magpatotoo tayo upang maging nakalulugod na hain at bunga tayo sa pananalig natin sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Magpakatatag tayo ngayon, magpakalalaki tayo. Bigyan natin ng karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos na nagpahiram sa atin ng buhay sa mundo. Amen po ba? Amen. Ikabuhay natin itong katwiran na nilalang tayo ayon sa kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Iisa lang ang pangalan na ibinigay sa silong ng mga langit sa kaligtasan ng mga iglesia na pinipisa ng Panginoon Diyos sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi tao tatanungin natin, ang Panginoon Diyos ang tatanungin natin. Ito, sumasagot ng kalooban ng Panginoon Diyos sa banal na kasulatan Amen po ba? Amen. Meron tayong tagapamagitan, kaya pag nagtanong tayo, sasagutin tayo ng Panginoon Diyos sa tagapamagitan. Dahil sa tagapamagitan, inihayag yung kalooban ng Panginoon Diyos sa masalangit. Amen po ba? Kung hindi natin kikilalanin yung tagapamagitan natin, wala magiging kaburuhan yung paglalakbay natin sa mundo. Ang kahalili niya, puro kapintasan at kahihiyan na hindi hiwalay sa atin. Pagdurusa, dito pa lang sa mundo, magdurusa na yung mga hindi mabubuhay ayon sa katwiran ng lumalang sa atin. That is spiritual resolution forever and ever. That is the memory of Christ, our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the memory of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Naunawaan po natin yung nadidinig nyo sa labi ko. May memory ko ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Linulwalhati natin ang tunay na Diyos natin na lumikha ng langit at lupa at lumikha ng dagat at lupa at puno at mga hayop sa mundo. At lahat ng mga bagay, siya lang ang nagladlad na mag-isa. Amen po ba? Amen. Sino nagpagulo ng lakad ng pananiwala ng mga tao? Sino ang nagpagulo? Sino nandaya buhat sa pasimula? Who is the liar? Serpent is the greatest liar. Dakilang sinungaling din po si Satanas, ano? Ang Diablo, napakasinungaling niya, napakatuso niya. Kaya mag-iingat tayo ngayon. Napakaraming lumitaw na mandarayang mangangaral at mamumusong sa paano pinusong ang Panginoon Diyos. Ipinakilala yung tagapagligtas natin na inihayag niya yung kanyang larawan sa tagapagligtas natin, ang Diyos natin ni Espiritu. Amen po ba? Sino ang nagpakilala? Sino nagtakda niyan? Walang hanggan niyang katwiran na ipinakilala sa bawat iglesia na nakakarinig ng kanyang tinig.
At saan ngayon nagaganap? Naluluwalhatiin ng Diyos ng Israel, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob, na nananatiling buhay, makapangyarihan, ang kataas-taasan, tunay ng Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Saan luluwalhatiin? Saan inilagay ang banal na kasulatan na ang sumampalataya ay hindi mapapahiya? Sa ano inilagay? Na ipapangaral ng banal na kasulatan ayon sa aklat ni Apostol Pedro, chapter 2, verse 6. Pakibasa na po natin yan. Hanggang verse 9. Inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan sa iglesia ng bundok ng Sayon, ang sumampalataya na nakakarinig hindi mapapahiya sa pagparito ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Dahil lahat ng sasampalataya, nilalang niya ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang katwiran. Kaya yung pag-aawitan natin, batay sa kalooban at katwiran ng tagapagligtas, na kung paano si Kristo ay nabuhay na mag-uli, gayon din tayo bubuhayin mag-uli sa pagkaunawa. Bakit yung patay ba yung unawa natin? Eh, maraming nabubuhay na pinagkalooban ng buhay ngayon eh. Hindi natin marinig sa labi nila na lumalabas sa alaala nila yung paniniwala. Maging yung mga ngaral ngayon, inililihim yung pinatunayan ng Panginoon Diyos sa buong mundo para maligtas tayo. Ginawa nilang kapakinabangan yung pangangaral sa mga walang unawang nakakarinig. Maliwanag po ba? Amen. O ngayon, di ba ang bawat Pilipino makakaramdam ng kagalakan? Pilantropo, si Elon Musk. Pilantropo, si Bill Gates. Pumasok na sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Nakamamakaho ba? Baya ko, hindi na bago. Sumasampalataya ako sa Panginoon Diyos na inisip niya nato eh. Ipinanumpa niya na inisip niya, pangyayarihin niya. Kaya ang bansang Pilipinas eh, piniproteksyon na ng Panginoon Diyos eh. Hindi matitinag eh. Amen po ba? Dahil dito magaganap ang kanyang banal na kalooban. Bilang mga taong nakakarinig, luluwalhatiin natin ngayon ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na mga saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay na mag-uli. Tayo po ang magiging tanda ng mga iglesia na ipakikilala ng Panginoong Jesucristo na kayo ang tunay na mga lingkod ko sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga relihiyon nagsilaguan. Kaya takot silang gamitin yung Matthew chapter 7 verse 21 eh. Nagmalaki pa ron eh. Sabi ng mga nangangaral eh, Panginoon, nakaral kami. Panginoon, nagpalayos kami ng demonyo sa pangalan mo. Panginoon, nagpagaling kami sa pangalan mo ng mga may karamdaman. Ano, sagot ng tagapagligtas? Ayun, sumasagot doon sa mga bulang, mga nagmalakit, nangangaral eh. Ang sabi, nangangaral kami, Panginoon, sa pangalan mo. Nagpagaling kami sa pangalan mo. Nagpalayas kami ng diablo sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon sa kanila eh, umalis kayo sa harapan ko, mga manggagawa ng kalapastanganan. Karaming ganyan nangangaral kayo. Hindi pa lang kinikilala ng Panginoon Jesucristo. Ang tanong, sino naman po ang kinikilala ng Panginoon Jesucristo? Yung sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon Jesucristo eh, ang sumisigaw ang Panginoong Jesucristo eh, ang sabi niya eh, sumisigaw siya, ang sumampalataya sa akin eh, hindi sa akin sumasampalataya, kundi doon sa nagsugo sa akin eh. Kung hindi pa na natin sasampalataya ng Panginoong Jesucristo, hindi natin sinasampalataya ay nagsugo sa Kanya. Ang kumikilala sa akin, sabi niya, ay kumikilala sa nagsugo sa akin. Maliwanag po ba? Amen. Ngayon, pag hindi natin kinilala yung narinig yun ito, hindi natin kinikilala yung nagsugo sa Kanya. Amen po ba?
Ngayon, pag kinilala natin ang Panginoon Jesucristo, kinikilala natin yung nagsuko sa Kanya. Kinikilala natin yung nagsuko sa Kanya. Ang ating Ama sa langit. Amen po ba? Amen. O di maunawaan natin pagpaparito na tagapagligtas sa kalooban ng Ama mangyayari lahat ito. Amen po ba? O di yung mga hindi sumampalataya sa sinasabi ng tagapagligtas magiging mental block spiritual dito. Amen po ba? Karaming gumamit ng pangalan ng tagapagligtas natin ngayon Kaya yung mga nagsigamit na hindi tinawag at hindi pinili at pinakunahan ng kalooban ng Panginoon Diyos, kundi ang hinanap pakinabang ng mundo, darat ng papunang pagdurusa sa paglalakbay. Amen po ba? Amen. O hindi na kaila. Maraming ang nangangaral ngayon Ano ba balita natin? Nasaan ba sila ngayon? Hindi po ba puro kapintasan at kahihiyan ang inabot? Kapatid, natidinig mo ba ako? Ako'y sumasampalataya na yung narinig natin na lunuan natin ng Diyos ng Israel, nangyari na sinabi inisip ng Panginoon Diyos nangyayari na Dumarating na yung mga pilantropo, nag-i-sponsor na si minamahal nating bansa. At ngayon nakatingin sa atin ng buong Asya, Sabi sa bansang alipin na matagal ng alipin. Ngayon nakatingin na sa atin ng maraming bansa. Hello! Kaya magkapit kamay tayo, magkaroon tayo ng pagkakaisa na sampalatayanan natin pamuhay natin. Ang lumalang sa atin ayon sa katwiran, nilalang tayo ayon sa wamis ng tagapagligtas. Ano po? Magpatotoo tayo, maging matibay at matatag tayo. Nangyayari na inisip, sinalita, ipinanumpa sa minamahal nating Republika ng Pilipinas. At ipanalangin natin ang namumuno ng minamahal nating bansa na anuman ang gagawin ni Satanas na hadlang, i-rebuke na natin si Satan. I-cast out na natin yung katusuhan ni Satan in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. And I command in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection in the seventh continent all over the nations na mag-flow ang riches ng minamahal nating bansa sa pamumuno ng minamahal nating Pangulo ng bansang Pilipinas. Bigyan natin siya ng kagalakan. Maging intercessor tayo ng ating tagapagligtas na dumalangin tayo araw at gabi upang maranasan ng mga Filipino people ang kaginahawahan ng paglalakbay natin sa mundo. Amen po ba? Amen. Dahil kung hindi masasaganayan ng bansang Pilipinas, maraming Pilipino ang mag-iiyakan sa kahirapan. Hindi na kailayan. Bakit po? Maraming namumuno ang gusto lang sila lang ang matanyag na puro makarangalan at sila lang ang pakinuunin ng tao. Maliwanag po ba sa atin? Amen. Ang simpatya ng bundok ng Sayon, ipinapanalangin yung leader ng minamahal nating bansa, ang mga senador, ang mga kongresista, ang mga gobernador sa bawat probinsya, ang mga city mayors sa bawat city, ang mga barangay captains. Hanggang doon sa mababang kalagayan ng posisyon ng mga namumuno sa atin bilang tao. Naunawaan po ba natin kalagayan ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Sa kabila ng katawan-tawa, humihibig tayo sa tagapagligtas natin na dinggin tayo sa langit na nasa lupa tayo. Dahil bahagi rin tayo ng pagsubok na nararanasan natin. Hindi ba't maliwanag na ito isang kasagutan ng paghibig natin na maging si Presidente Marcos hindi naman niya inisip na si Bill Gates o si Elon Musk mag-i-sponsor na ng ating minamahal na bansang Republika ng Pilipinas. Hello! Bunga ng katayuan natin yan na ipinaghihiyawan na natin yung kaluwalhatian ng ating Panginoon Diyos ng lalangin ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Inisip, sinalita kay Propeta Isaias, ipinanumpa, ang sabi ng Panginoon Jesucristo,
pangyayarihin niya yung inisip niya sa minamahal nating bansa, Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Huwag tayong matakot sa nangyayaring mga pangliling lang ng malalaking bansa. Ano po? Maging intercessor tayo, at bago tayo maging intercessor, magkaroon tayo ng relasyon sa tagapagligtas natin na sampalatayanan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Doktrinado tayo, mutismonado tayo sa inisip niya, sa ipinanumpa niya. Hello! Naunawaan po ba natin? Yun napakasagradong binibigyan tayo ng katiyakan na sa pagparito niya, daratan tayong buhay ng buhay yung pananalig natin sa ating tagapagligtas na ipinaghihiyawan natin sa social media, yung kapurihan niya, yung karangalan niya, yung kadakilaan niya, na ito ang buong katungkulan ng tao, kaya tayo nilalang na tao. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak yung kalooban ko sa nangyayari sa minamahal nating bansa. Biruin nyo, kung hindi sa kalooban ng Panginoong Jesucristo, hindi naman mag-i-sponsor si Elon Musk sa bansang Pilipinas. Lahat ng iniisip ni Elon Musk na tutuklasin niya, nandito yung nakaungkay sa iniisip niya sa minamahal nating bansa. Amen po ba? Pwede nangyari yung sinabi kay Propeta Isaias na ganito ang sabi ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa na iniisip ko, ipinanumpa ko, na pangyayarihin mo sa sikatan ng araw sa bansang Pilipinas, nalulwalatiin ako ng mga kahabagan ko at kaawaan ko na pipiliin ko, tutubusin ko sa gitna ng maruming lakad ng pananampalataya. Hello! Hindi mo ba tinubos tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan? Napakarami pang lumitaw na mandarayang makangaral ngayon. Kung hindi ang Panginoon Jesucristo ang gumawa ng gunita na tayo ay aalawin at siya magpaparating ng unawa sa atin at ala-alang hindi hiwalay sa labi natin yung patotoo, nakakintal sa puso natin yan. Ingatan natin itong tanda ng patotoo dahil dito tayo babaguhin sa muli niyang pagparito. Dito tayo nilalang, dito tayo isinilang ayon sa katuwiran ng lumalang sa atin. That is the greatest spiritual resolution, transformation, revival. Naunawaan natin yung salitang revival, yung salitang transformation. Nilalang tayo ayon sa larawan ng lumalang sa atin. Kaya ipamuhay natin ito. Ngayon, kung pinamumuhay natin ito, sino nagbibigay ng pagkaunawa? Sino nag-aalis ng takot? Sino nag-aalis ng pangamba sa atin? Sino nag-aalis ng kagulumihanan, ang lahat ng kahalili, kagalangan, pag-asa? Di ba isa lang ang panggagalingan? Ang Panginoong Jesucristo lang ang panggagalingan ng lahat ng kaaliwan natin. Lahat ng pag-asa natin, buhay ng buhay sa puso't isip natin. Hindi natin ihiwala yung hula ng mga banal na propeta sa puso't isip natin at labi natin, sa angkan at lahi at lipi natin. Amen po ba? Amen. Nakikita ko na ito mga nagsilago ang mga icon na relihiyon na ang feeling masayang-masaya talagang sila sinasambay. Ano po? Magsasambulat pa yan. Hello! Iniisip, ipinanumpa, pangyayarihin ng Panginoong Jesucristo. Naalala niyo na nagtatanong ang mga banal na apostol, madalas silang pupunta sa Jerusalem. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanila, sumampalataya kayo, uhulihin ako na makasalanan tao, pahihirapan ako, parurusahan ako, lalaitin ako, insultuhin ako, bukutyain ako, pagsasalitaan ako ng masasakit na salita hanggang kamatayan. Ililibing niyo ako, sa ikatlong araw, bubuhayin ako mag-uli. Natatakot yung mga banal na alagad. Hello! Nadalas silang pumupunta sa Jerusalem kaya nga mula sa Jerusalem nangyari itong kasaysayan ng ginawa ng tagapagligtas natin na hayag sa bundok ng Sayon, sa silangan, sa pulo ng mga dagat, luluwalatiin ng Diyos ng Israel, ang iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Nagtanong yung mga banal na apostol, Guro, ang kagandaya ka ng kaharian na
na itinayo nila. Walang matitirang nakatayo na hindi magsasambulat sa kapwa bato. Naunawaan po natin, sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na alagad, nakita yung magagandang religion sa panahon ng mga Hudyo. Sabi ng Panginoong Jesucristo, walang mananatiling nakatayong bato na hindi magsasambulat sa kapwa bato. Amen po ba? Eto, ang daming nagsikandahang mga relihiyon ngayon. Ang pangangaral para bigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Ihayag natin yung ginawa niyang katotohanan para parangalan natin yung mga gawa niya. Amen po ba? Siya ano ba ihahayag yung gawa ng Panginoong Jesucristo? Di ho masasayang lumabas ang katwiran. Iniimbitahan tayong lahat upang sampalatayanan natin na ang katwiran ng Panginoon Diyos ay pinahayag sa bundok ng Sayon. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. O sa lahat ng iniimbitahan, ito yung doktrina ng Panginoong Jesucristo, ito yung bautismo niya. Mananaan sa puso natin yung katwiran ng patotoo. Ipamumuhay natin. Nilalang tayo ayon sa kanyang larawan. Amen po ba? Amen. Isipin natin, maggulay-gulay tayo. Ngayon, kung hindi natin ikabubuhay na, kung hindi natin ito sasampalatayan at ipamumuhay, pagparito niya, isipin natin, kung magiging kalarawan niya ba tayo? Kung hindi natin ito iingatan na ipamumuhay. Hello! Kaya yung mga banal na apostol, gigisingin pa sa pamamahinga nila eh. Tatayo sila. Babangon sila. Pagparito ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Yung nagpahirap sa kanya, gigisingin din yan eh. Ibabalik yung unawa sa kanila kung paano siya pinahirapan. At kung paano nangyari itong banal na kasulatan ginaganap natin na kinahabagan tayo at kinaawaan. Naunawaan po ba natin na ang bansang Pilipinas napakaganda ng darating? Nangyari, sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Hindi iniisip ni Elon Musk na dito siya sa Pilipinas magbabase. Pero ito, lahat kalooban ng Panginoon Diyos ito dahil ganito ang sabi ng Panginoon ng lumikha ng langit at lupa. Inisip niya to, ipinanumpa niya to, pangyayarihin niya to sa minamahal nating bansa. O ito, yung reality. Dumating si Elon Musk. May respeto kay Presidente Bongbong Marcos. Gumagalang. Si Bill Gates, ayan, papasok na rin ng bansang Pilipinas. Wow, nakagagalak po. Yung nangyayari sa minamahal nating bansa. Dating ang tingin sa atin na maraming bansa ay napakababa. Ano po? Kaya lahat ng nagpapakababa at nagpapasakop sa pag-iisip ng tagapagligtas, nilalang tayo ayon sa kanyang katwiran. Naunawaan na natin kung paano siya lumikha ayon sa kanyang kalooban at katwiran. Kaya yung inaawit ng iglesia ng bundok ng Sayon, batay sa hula ng mga banal na propeta kung paano si Kristo ay binuhay na maguli, gayon din tayo bubuhay maguli. Dahil ang binubuhay sa atin, yung pagkaunawa ng puso't isip natin. Nasa gitna tayo ng mga bulaang mandarayang makangaral ngayon. Amen po ba? Amen. Sinabi ho ba ng Panginoon Diyos na ang bundok ng Sayon ay pinaganda niya na ng tahanan sa langit? Gusto niyo ho bang marinig na sa pagparito ng Panginoong Jesucristo ay ang bundok ng Sayon ang babalikan? At ang pangangaral ng kaligtasan ay sa bundok din ng Sayon ipapangaral. Gusto niyo ho bang marinig na sinabi ito, inisip, ipinunumpa, pangyayarihin, nangyayari na kayo, no? Sa isang mahina at mangmang na mangangaral na taong katulad nyo, nadidinig niyo po ako. Hello! Meron pa ba akong makakasamang magpapakatibay at magpapakatatag na bibigyan ng tapang ng Panginoon na itatayo natin at magbabalik tayo ng maraming kadakilaan at kaluwalhatian? Meron pa ba akong makakasama? Halina kayo! Sa pananalig tayo binigyan ng pagganak. Amen po ba? Amen.
Pananampalataya, kaligtasan, huwag tayong bumatay sa nakikita. Mapapahamak tayo dyan eh. Saan ba dinaya ni Satanas si Eva? Sa bunga ng kahoy sa gitna ng halamanan, dyan dinaya ng Diablo si Eva. Kaya tayo nawala ng relasyon. Ngayon, magkakaroon na tayo ng relasyon sa pamamagitan ng pananampalatayang may pasasalamat. Amen po ba? Amen. Ginigising na yung diwang tulog natin. Ano po? Ang nakatulog sa atin na yung diwa eh. Siya ang bumatay diwa natin. Puro sa material na bagay. Puro sa pangangailangan natin. Kaya yung mapagkailangan sa mundo, laging dinadaya ni Satan yan. O yung pagtitipon ng pagsiselebrasyon ng Panginoong Jesucristo ang naganda nito. Kaya mapalad yung mananatiling tapat na hindi natin ihiwala yung alaala natin. Hindi natin lilimutin yung pagdiriwang natin dahil inihain sa atin ng tagapagligtas natin yung kanyang buhay. Na siya ang namamahala sa atin lahat. Siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Zion. Tayo ang katawan. Tayo ang ipinaganda ng tahanan sa langit na babalikan niya. Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Diyan ipinapangano ng kaligtasan ng bawat isa sa atin. At diyan babalik ang tagapagligtas natin. Gusto niyo matinig na sa bundok siya ng Zion babalik? Pakibasa nga po yung verse 8 para marinig ng mga listeners. Kaya hindi imposible yung pagpasok ni Elon Musk sa bansang Pilipinas eh. God grace na po yan. Habag na ng Panginoon Diyos yan sa minamahal nating bansa dahil dito magaganap yung inisip niya. Dito niya itinanumpa yung sinabi niya kay Propeta Isaias na itatanyag niya ang mahal niya ang bansang Pilipinas dahil dito siya luluwalhati ng mga iglesia na mananatiling tapat sa pagkabuhay na manguli na ang katapatan eh. Huwag natin ipagpapalit sa ibang paniniwala yung ginawang tanda na ibinigay sa atin na pag nagdiriwang tayo, yan lang yung iisang tanda na meron tayong bahagi ng katawan, ilan man ang tawagin niya na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga ang mga iglesia, iisa lang yung doktrina ng paniniwalaan natin na nagkaroon tayo ng pagkakaisang lahat. Amen po ba? Amen. Sige nga po, pakibasa nga yung Isaiah chapter 52 verse 8 na babalikan ng Panginoon Jesucristo, kaya siya umakyat sa langit eh. Babalik siya muli eh. Kaya siya umakyat sa langit, ipinaganda tayo ng tahanan sa langit, babalikan niya tayo. Amen po ba? Amen. Ang tinig ng iyong mga bantay, sila'y naglalakas ng tinig na magkakasamang nagsisiawit, sapagkat sila'y makakakita ng mukhaan pagka ang Panginoon ay bumalik sa Zion. Purihin ang Panginoon Diyos sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihan salita. Maliwanag po ba? Na saan babalik? Sa bundok ng Zion. Eh sino ba naghandaan ng bundok ng Zion? Sino ba nagtayo niyan? Sino ba nag-assembly niyan? Eh bunga tayo sa pagkapanganay ng tagapagligtas natin. Tanungin nyo nga yung mga pastor nyo sarili, yun yung kinalalagyan kung yan ba eh merong potensyal na babalikan ng tagapagligtas o yan ay mga fake religion. Napakasakit ito doon sa mga pastor na nakangaral na pinangunahan natin yung kalooban ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Hindi ko problema yan. Eh, ba't pinangunahan natin at binigyan natin ng puotang Panginoong Jesucristo? Yung mga pastor na tuwan-tuwa pagka sumasagana ang buhay eh. Kumpurihin sila ng mga dinaya nila. Yun na ba mga naanipin? Sunod naman ng sunod. May ang kaligtasan, may paninindigan, may prinsipyo. Amen po ba? Amen. Hindi yung nakarinig lang tayo na nagbasa ng banal na kasulatan eh. Sunod na tayo na sunod, hindi pa natin nauunawaan. Ito, sino nagbibigay ng pagkaunawa sa ating lahat? Sino ang espiritu ng mga aliw natin? Sino nagbibigay sa atin ng pagkaunawa? Sino nagbibigay ng pag-asa? Di ba ang tagapagligtas natin ng espiritu ng mga aliw? Di ba siya umaaliw sa iyo at sa akin ngayon? Siya nagbibigay ng pag-asa na
pagparito niya, babalikan niya yung kahariang ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Babalikan niya ang bundok ng Zion, na tayo yung mga sanga. Tayo yung mga sanga na nakaduktong sa ating tagapagligtas, na kung ano larawan ng puno, gayon din ang larawan ng sanga. You and me, that is the Zion of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya pagka magdiriwang tayo, huwag natin nililimot, huwag natin sinasadya yung pagdiriwang. Alam nyo, lahat nung dilimot at sasadya nito, may konsensya rin papasanin sa mundo. Hindi po pwedeng walang kahaliling kabiguan pag hindi natin to binigyan ng importansya. Amen po ba? Dahil ang nakapaloob dito, hindi material na bagay. Kaligtasan ang kaluluwa natin. Ang regalo sa atin, buhay na walang hanggan. Kahalili ng pinagdurusahan natin sa mundo, walang hanggang kagalakan. Naunawaan po ba natin bilang tao? Di ba araw at gabi, tagal tayo ng pagal. Tapos yung pinaghihirapan naman natin, lumilipas lang din. Panibago na namang journey sa po. Pero itong pananampalataya, ang lahat ng pinagtitiisan natin, na pinagsikapan ng Panginoon Diyos para irigalo sa atin, ang pangako sa atin, walang hanggang buhay. Amen po ba? Amen. Kaya napakadakilan itong pagdiriwang ng bundok ng Zion na buhay ng buhay sa gunita at alaala natin yung sacrifice on the cross, yung kamatayan, at yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagparito. Ito lang ang binigyan ng katangian ng Panginoon Jesucristo. Na alive sa social media. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya dito nangyari kalooban ng Panginoon Diyos na siya lumikha ng lahat ng mga bagay at siya nagladlad at gumawa ng lahat ng mga bagay na nakikita natin sa mundo. Siya lang na mag-isa ang gumawa na nagladlad sa lupa. Ano po? Naunawa natin, siya lang ang gumawa mag-isa. Ang Diyos ay iisa, buhat sa pasimula na sinasamba natin bilang mga saksi sa pagkabuhay na mangguli. Kaya yung dumarating ng mga pilantropo sa minamahal natin bansa, uunlad na yung ekonomiya ng ating minamahal na bansa. Ayun, yung China na alam nating mayamang bansa sa lahat ng aspeto ng kalakal, bitin na ngayon sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Kaya pinipilit agawin yung property ng minamahal nating bansa. Saan nakayaman sa world ng bansang Pilipinas? Nilalang ng Panginoon yan para sa Pilipino, para tayo kung naghahanap buhay mahahanap natin yung pangangailangan natin dito sa minamahal nating bansa. Yun ang mga tusong bansa, pinipilit na agawin yung minamahal nating bansa. May nagbabantay sa bansang Pilipinas. Amen po ba? May nakatingin sa minamahal nating bansang Pilipinas. Amen po ba? Nasaan ang sugo ng mga bansa? Nasaan ang mga sugo para parangalan natin ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula? Ito ang bundok ng Zion na itinayo niya, na isinugo niya sa katwiran, sinasamahan at pinangungunahan niya sa kapayapaan. Hinahanap ng aking labi na isinugo ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang hula ng mga banal na propeta, at nag-iingat ako sa aking labi sa paghahayag ng katotohanan na maririnig natin, na paniniwalaan natin na yung naririnig natin, may hulang nangyari na pinapangaral sa social media na nasulat yung nangyaring hula. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pinapangaral ko, nangyari, nasulat sa banal na kasulatan Hindi ako nangangaral na walang hula na nangyari. Napakaraming lumitaw na ginamit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo na nangangaral na hindi batay sa hula yung pangangaral. Mga fake preacher. Ang hanap ay pakinabang, ang hanap ay posisyon, ang hanap ay karangalan. Huwag tayong padaya sa mga napalito mandarayang mangangaral dahil hindi matutumbasan ang regalong
ipamumuhay natin, walang hanggang buhay. Ano po? Huwag tayong masiyahan na kapag tumatanggap tayo ng mga temporaryong bagay, saka lang tayo nagagalak. Lilipas pa yan. Naunawaan po ba natin? Pero itong narinig natin na may paggalang at respeto at takot na paniniwalaan natin, kabubuhay natin, na huwag natin sasadyain pag nagdiriwang, na lagi natin aalalahanin sa puso't isip natin dahil sa puso natin iniuukit yung kautusan ng hula ng mga banal na propeta at yan ang pinamumuhay nating tanda ng patotoo. Yan yung tanda na pag nagdiriwang tayo, ang ibinigay sa ating pinakatanda at selyo ng pananalig natin sa tagapagligtas natin. Maliwanag po ba? Ang bundok ng sayon, sinelyohan ng tagapagligtas natin eh. Eh siya naganda sa langit ng tahanan natin, kaya umakyat siya sa langit, babalik siya sa lupa. Eh may babalikan siya kahariang itinayo niya sa paniniwala. Hindi building ang ipinatatayo. Tao po ang iniimbitahan na gaganap nito. Alisin natin sa isip natin yung haka-haka na kung walang building, hindi ba tayo makakasamba? Maliwanag na masasamba natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Yesu Cristo na pinakatanda na paniniwalaan natin. Magiging tanda tayo sa lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin na ang bansang Pilipinas na slave country, ngayon tinitingala ng maraming bansa sa buong Asya. Pag minamahal natin yung bansa natin, number 1, ipangaral natin na luwalhatiin natin ang Panginoon Diyos na nagbigay sa atin ng buhay. Ngayon, kung naipahayag na natin ito at marami na makakarinig at mabubuksan ng pagkaunawa, magkaisa tayo ng diwa ng pananampalataya, maging intercessor tayo ng minamahal ng bansa natin, panalangin natin yung leader ng ating minamahal na bansa. So nagawa natin ibigin natin yung kapwa natin. Nagawa natin ibigin natin yung lahat ng Antikristo na sumira at naglihim ng patotoo upang nakilain at parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest first commandment. Ang Panginoong Jesucristo, pangunang utos at panungala ng Panginoon Diyos. Hindi natin makikilala kung ano narawan ng Panginoon Diyos kung hindi niya isinubo ang tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nahayagan larawan ng Panginoon Diyos ng buhayin niya maguli na ang Diyos natin ay Espiritu. Na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan. Kaya tayo mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Sino nagtatak sa atin? Eh, ang bundok na sayo ni tinatakan ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Eh, nakagagalak ang katayuan ng bansang Pilipinas eh. Biruin nyo eh. Dumating sa atin yung buhay na pag-asa na dito mag-bebe si Elon Musk, si Bill Gates. Eh, mga scientifico kilala yan sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ano ang pananaw natin sa bansang Pilipinas? Hindi ba sa kalooban ng Panginoon Diyos nangyayari ngayon itong year 2025? Amen po ba? Amen. Kaya manatili tayong tapat. Kung natin ipagpalit yung ibinigay sa ating tanda pag nagdiriwang tayo sa mga walang kabuluhang pinapangaral ng mga nangangaral. Ano po? Bakit nasabi ko walang kabuluhan yung mga nangangaral ngayon sa salita din ng Panginoon ng ginagamit nila? Hindi nila tinuturo yung tanda ng patotoo eh, para maligtas tayong lahat eh. Sinasabi nila yan sa parandalian lang. Eh, yung mga iglesia ng bundok na sayon, dyan naninindigan, dyan nananatiling tapat. Amen po ba? Amen. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Kung mananatili kayo sa akin at sa aking salita, ano man ang hingin nyo sa aking pangalan, tatanggapin nyo. Eh, kung hindi tayo nananatili sa pagkabuhay na maguli, common sense, tatanggapin kaya natin yung hinihingi natin? Alisin natin yung haka-haka ang hinihingi natin, puro pakinabang eh.
Yun ang reality, yun ang totoo, kaya tayo na-open. Amen po ba? Amen. Hayaan natin ang kalooban ng Panginoong Jesucristo ang mangyari sa puso't isip natin. Amen po ba? Amen. Kaligtasan ang ibinibigay sa atin at ang salita ang ibinigay sa atin kayamanan na mababaon natin sa langit. At ang Panginoong Jesucristo ang pintuan sa langit na papasukan natin. Siya susi ng paniniwala natin. Kaya tayo makapapasok sa heaven. Meron tayo na susi ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na mag-uli. Amen po ba? Amen. Naunawa natin daan ang katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng Jesucristo. Karaming nakakanan, inililihim yung patotoo. Hindi tayo makakarating sa langit. O kaya makikilala niyo yung mga pastor ngayon na mga mandaraya. Ang gaganda ng suot niyan. Gaganda ng sasakyan eh. Di security pa. Ba't ba ang daming security? Natatakot po ba? Ang tunay na naglilingkod sa Panginoon Diyos, ang nagbabantay ang Panginoong Jesucristo, yung mga angel of God sa langit. Amen po ba? Amen. Hindi tao. Hindi tao yung nagbabantay doon sa... kaya bang pastor yan? Ba't na natatakot pagka nakakaroon ang daming security? O, di, naunawa na natin kung bakit ang daming security. Ibig sabihin, mandaraya. Alam niya mandaraya, natatakot eh. Alam niya mandaraya siya. Amen po ba? Amen. Kaya purihin natin ang tunay na Diyos natin na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan sa pagkabuhay na maguli. Nagaganap na hula sa minamahal natin bansa. Amen po ba? Amen. Kaya ako bilang taong katulad nyo na isang mangmang, mahirap lang dukha. Nagagalak yung kalooban ko, yung puso't pag-iisip ko. Dahil ito yung buong katungkulan ko bilang tao na parangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Pinaghihiyawan ko sa social media na may katapangan eh. Naninindigan po ako sa hula ng mga banal na propeta na nanatili akong tapat na nagpapatotoo sa hula ng mga banal na propeta na saksi ko sa pagkabuhay na mag-uli. Pero hindi ako pinababayaan ng Panginoon Jesucristo eh. Ini-injury ko ni Satan eh. 7 beses man akong mataba eh, ang nagbabamo sa akin at nagbibigay ng kalakasan eh. Yung katuwiran ng tanda ng patotoo na sandigan ko at damit ko sa kabanalan. Amen po ba? Amen. Yan ang pamumuhay ko eh. Diyan ako nilalang. Ayon sa kanyang katuwiran eh. Kaya kung paano kung nilalang ayon sa katuwiran, lahat na nakakarinig, gayon din ang paglalang sa ating lahat. O di blessing ito sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Spiritual resolution lahat sa atin to. Matatransform tayo. Mako-convert tayong lahat. Nanggaling ito sa isa. Nanggaling ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nagbibigay buhay sa atin ng tagumpay lahat. Ganon ko rin na ipahayag ito sa mga nakakarinig ngayon. Kaya masdan natin ang minamahal nating bansa. Magkaroon tayo ng pagkakaisa at pananampalataya sa pagkabuhay na maguli. Dumulog tayo sa tagapagligtas natin. Ipanalangin natin yung minamahal nating bansa, ang Presidente ng Pilipinas na gabayan siya at mangyari kalooban ng Panginoong Jesucristo sa minamahal nating bansa at gabayan siya ng kaalaman at karunungan sa pamumuno niya at lahat ng kanyang gagawing iisipin, ipatnubayan ng Panginoong Jesucristo at nakabuo siya ng batas na pagmamalasakit sa taong bayan ng sambayanan ng Republika ng Pilipinas. At yun namang mga liar na ang hinahanap ay pakinabang para tingnan ang pagkaunawa ng Panginoong Jesucristo yung mga puso't pag-iisip na mauwi lang sa wala yung pinagnanasaan ng mga mahilig sa pakinabang. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung spirit of sympathy. Napakalawak po ng covered eh. As a whole country, ano po? Amen po ba? Amen. At yung content na ibinablog ko, content ng Panginoong Jesucristo to. Siya gumawa ng konsepto nito. Siya naglite sa
influencer. Siya the greatest creator. Amen po ba? Isa lang ang po pwede nating bigyan ng presentation na the greatest creator, ang Panginoong Jesucristo lang po. Huwag natin inaangkin yung pagiging the greatest influencer natin. Mawawala ng value yan. Kagaya ngayon, napakaraming vlogger na mawawala ng lisensya. Napakaraming vlogger na hihibik ngayon. Nakisali sa paghahayag ng karumihan ng sanlibutan. Kaya itong inihahayag ko, dahil may katiyakan tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Merong kabuluhan itong nadidinig natin. Pag-asa natin ito, tagumpay natin at kaligtasan ng kaluluwa natin ito bawat isa. Kaligtasan ng mga anak natin at ng mga apo natin at biti natin ito bawat isa. At hindi hiwalay siya, alaala natin yung patotoo. Dahil ito ang kalasag natin, ito ang armor natin, ito ang damit ng kabanalan natin na ibinigay sa atin ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, unawaan niyo yung mga nangangaral ngayon. Ingat na ingat sa pangangaral eh. Kaya ako hindi nag-iingat. At wala akong nararamdamang takot ko. Bakit po? Wala akong nararamdamang alinlangan. Ang tinatayo ko palatuntunan ng Panginoon Diyos na mayroong hula. Kaya, diretso yung paghahayag ko ng katotohanan. Amen po ba? Amen. Tanawaan natin kung paano humirang ang Panginoon Jesucristo pagka itinayo sa harapan ng pulpito upang magbalita ng kaligtasan sa bawat may pandinig. Yung mga sinungaling, ingat na ingat Bakit po ingat na ingat? Habang nagsasalita, lalong nadadagdagan ng kasinungalingan. Amen po ba? Ito lang, habang nagsasalita, nadadagdagan ng kaalaman natin bawat isa. Amen po ba? Ang hinahanap ng tagapagligtas natin, yung katapatan natin bawat isa, yung pagpapasakop ng puso at pag-iisip natin sa pag-iisip ng tagapagligtas natin bawat isa. Madalas ko pong ini-ilustrasyon ito. Yung gadget natin, pag binili natin at walang SIM card, ano man ang i-text mo, text mo man yung magulang mo, textan mo man yung asawa mo, yung anak mo, kung walang SIM card, hindi marireceive nung nanay mo o nung father mo yung ite-text mo dahil walang memory. Ngayon, kung wala tayong memory ng tagapagligtas natin at hindi tayo nagpapasakop sa Kanya, tumawag man tayo sa langit, dito sa lupa tayo, hindi tayo madidinig dahil hindi natin ikinabubuhay yung memory ng tagapagligtas natin. Maliwanag po ba ilustrasyon? Nakakapi po ba natin? Nag-gets po ba natin? Amen. Sino po ang pinanggagalingan ng pagkaunawa para bigyan tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa? Eh si Satanas ang ginagawa ay dinadaya ang tao para isama sa pagdurusa sa impyerno. Papayag ba kayo ron? Ako hindi ako papayag. Dahil ang Panginoong Jesucristo ang bibigay ng regalo sa atin para alisin tayo sa pagdurusa sa impyerno. Wala nang kapangyarihan pa ang Hades ng impyerno ng pagdurusa sa mga may susi ng pagkabuhay na mabuti. Naririnig niyo po ako. Amen. Kaya ako, double stroke na ako. Pero ito, nakatayo sa inyo, naghahatid ng mabuting balita para makinabang tayo sa kaligtasan at magkaroon tayo ng pag-aalaman at pag-asa natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Wala akong hinihinging kapalit sa inyo. Walang bayad dito. Ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Sana man na maging tapat tayong lahat. Amen po ba? Bigyan natin ng kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoong Jesucristo. Lahat naman ang isipin at gawin natin at hanapin natin na nasusumpungan natin, napapakinabangan natin. May pag dumarating yung pagdiriwang, huwag naman natin inihiwalay sa ala-ala natin. Sa totoo lang, pag may dumarating na sakit at karamdaman sa atin, kauna-unang iniisip natin, tatawag tayo sa Panginoong Jesucristo. Bago tayo tumawag, alalahanin natin kung tayo nananatiling tapat, nagbabalik ba tayo ng maraming karangalan at kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Magkaroon tayo ng ganong analyze. Analogy. Hello?
nagagalak po na itong spiritual resolution natin mamamalagi na sa puso't isip natin Kaya sabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 24 nilalang niya tayo ayon sa kanyang katuwiran Kaya yung babalikan ng Panginoong Jesucristo na kaharian already yung inihanda na babaeng bao, nag-iingat yung kanyang nabi. Ang tunay na religyoso, tapat sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Hindi natin ipinagpapalit doon sa mga bagay na nakikita pagka nakakaranas tayo ng pagsubok at pagdurusi. Iniiwanan na natin yung ibinigay sa ating tanda na diyan papasok yung pag-asa natin lahat at yung tagumpay natin at yung kaligtasan natin bawat isa. Iniwawalay na natin sa alaala. Pag nananagana naman tayo, ubot naman ang pagyayabag natin, ubot naman tayo ng pagmamalaki. Dito pa lang sa mundo, daman-daman na natin, pag nakikinabang tayo nagiging matayog tayo Aminin natin. Amen po ba? Amen. Alam nyo, hindi na bago Matagal na natin pinasasakitan ng iisang Diyos na tunay natin na namatay sa krus at binuhay na maguli Dahil sa mga bagay na nakikita, dahil since birth pa lang ng pagiging tao natin, si Eva na ina ng lahat ng lahi ng tao, dinaya ni Satan Kaya maging tayong tao ngayon, hindi na bago. Kaya tayo nasasaktan. Dahil alam natin na pagka sumasagana tayo, mas gusto natin diyan i-focus yung isip natin at yung pananaw natin kaysa dito sa nadidinig natin. Ngayon, pag may dumadating na kalamidad, akala mo naman tayo talaga totoong makadiyos tawag tayo ng tawag sa Panginoong Jesucristo dahil alam natin na makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo na siya lang ang kakasin ng kabag-kabaga natin. Pero bago dumating yung mga ganyang kaisipan, nadidinig yung katotohanan sa palatayanan po natin. Amen po ba? Amen. At idalangin natin yung ating minamahal na bansa. At talagang only yung darating na mga blessing sa mahal na bansang Pilipinas natin. Only lahat itong darating na sa tagal nating naalitin ng kahirapan, ng poverty, na tayo'y pinipersecute at pinasok na tayo ng mga temptation, ng kahinaan, ng mga malalaswang panoorin, dumarating na yung parang Sodoma at Gomora, Mag-ingat po tayo ngayon sa huling panahon. Talagang magmumultiply ang blessing ng bansang Pilipinas. Bilihin nyo, nakagagalak Ako ba, nakakaramdam ng kagalakan Bakit po? Scientifico, pilantropo, pumasok sa bansa ng Pilipinas at hindi lang si Elon Musk, maging si Bill Gates ngayon. Kaya pagka may gawain ng Panginoong Jesucristo, isang tabi muna natin yung iniisip natin. Pahalagahan natin ito. Unahin natin ito. Dahil dito tayo magkakaroon ng tagumpay lahat. Dito tayo magkakaroon ng relasyon lahat. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagalak po sa isang hamak at mangmang nakalagayan ko, narinig tinig ng tagapagligtas natin at pinahayag ko sa social media. At na ipapahayag ko pa na ang bundok ng sayo ng pinaganda ng tahanan sa langit na babalikan. Way back in Prophet Isaiah, in chapter 4 verse 5, ano sabi doon? At ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Punta tayo kay Propeta Joel, that is the same spirit. Mangyayari na ang sino mang sumampalataya sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na maguli, yaon lamang maliligtas. Naunawaan niyo yung sinasabi kay Propeta Joel, mangyayari na sino mang taong nakakarinig na tapat na sasampalatayanan yung tanda ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli, yaon lamang maliligtas. Saan tayo pinapupunta? Mangyayari sa bundok lang ng Sayon, nakaseparate, nakadignify na. Ang daming ginawa ni Satanas na mga sinagoga ritong nagkalat, na pandemya yung mga tao na pinagmamapuri lang, dito kayo sa amin pumunta para maligtas tayo. Inaari na nilang sila ligtas. Ang kaligtasan, free for all. Amen po ba? Amen. At binibigyan tayo ng
authority na basahin at mag-aral tayo sa banal na kasulatan upang mapuspos tayo ng pagkaunawa at kaalaman. Wala tayong mababasa na sila lang ang binigyan ng authority para tumayo at mag-aral. At hindi rin tayo pinagtatayo ng School of Theologians, who is the master principle of our faith. Ito, tinuturo ko yung ginawang principle ng pananalig natin. Jesus Christ is the author and finisher and principle of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin kung sino ang principal ng community ng Panginoon at yung community niya, mga taong nakakarinig, natatalima sa pagkabuhay ng muli. Amen po ba? Amen. May pagkauna tayong katiyakan doon sa mga pastor na nagtuturo sa atin. Panahon na para talikuran at takasan natin yan. Mga antikristo yan, mga laban sa takapagligtas yan. Isipin natin, sino ba gumawa ng banal na kasulatan? Nasulat. Ang Panginoong Jesucristo ang nagdusa sa krus. Hanggang kamatayan po, inilibing pagkatapos ay 3 araw, nahayag na Espiritu na ang tunay na sasambahin natin. Kaya saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli tignan niyo yung mga preacher na mandaraya. Inililihim itong naririnig niyong katotohanan. Ako'y sumasampalataya, ang Panginoong Jesucristo lang ang magbibigay sa akin ng walang hanggang buhay. Kaya hindi ko pinagtatakutan tumayo mga preacher na naglihim at nandadaya sa mga puso walang malay na tinuturuan nila, na ginawa nila kapakinabangan. Amen po ba? Amen. Kaya binabati po namin kayo ng kapayapaan bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Ano po yung vision na binigay sa ating tagubilin? Mapalad ang mga nakarinig at gaganap ng hula na ito sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng Espiritu ng hula na narinig natin sa social media. Amen po ba? Mapalad na. Ano sabi sa ating lahat? Binigyan tayo ng katiyakan. Ako'y madaling paparito. Ibig sabihin kung paparito, may nakarinig ng hula. May gumaganap ng hula. May babalikan siya. Kaya nagbigay siya ng pag-asa sa atin. Kaya kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig ng paghahayag ng katotohanan na ang hatid nito katiyakan natin bawat isa. At nilalang tayo ayon sa katwiran ng lumalang sa atin na may katiyakan tayo na nagbabantay tayo na buhay tayo sa alaala at inugunita natin, hindi humihiwalay sa puso't isip at alaala at labi natin yung patotoo. May katiyakan tayo na sa pagparito niya, sinabi niya babalikan niya tayo. Amen po ba? Amen. Sabi niya, kung saan ako naroon, doon kayong lahat. So, naunawaan natin yung spiritual resolution natin forever and ever. Ang Panginoong Jesucristo lang ang nagbigay sa atin ng word of forever. Pagdating sa physical, hindi natin pwedeng i-confess yung forever kahit na gaano kaganda ang pagkakasal sa atin. Dahil sa pagsubok at kahirapan, naghihiwalay din ang mag-asawa. Amen po ba? Amen. Sa spiritual lang ginagamit yung word of forever dahil itinuring ng Panginoong Jesucristo ang iglesia ng bundok ng Sayon na tunay niyang asawa, tunay niyang kasintahan, na ipinaghanda niya na ng tahanan sa langit. Kapatid, ikaw at ako yun. Amen po ba? So kami po ay nagpapasalamat sa mga nakarinig ng paghahayag ng spiritual resolution natin sa pagpasok ng year 2025 na ito yung baluting ibinigay sa atin na gagamitin natin na panangga sa suligi ng mga sinungaling na mga ngaral. So binigyan tayo ng pag-asa na sabi sa ating lahat, madali siyang paparito, mapalad ang gumaganap ng aklat ng hula na ito sa lahat ng mga nakarinig at sasampalataya. To God be the glory to all people of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God.
Nakagagalak mga kapatid at mga kaibigan na sa bawat paglalakbay natin, ano man ang kinakaharap natin, ano man ang ating kalagayan, maging ano man ang ating bansa, ano man ang ating wika, nakakagalang isipin mga kapatid at mga kaibigan na mayroon tayong Diyos na tunay na naghanda ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti nating lahat. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Pakaingatan po natin mabuti at isang dakilang bagay na patuloy na itaas sa Panginoon ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng kadakilahan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name? For thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Hallelujah. Patuloy natin itaas ang ating pagpasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, Ama ng mga baging, nagagala kami patuloy sa pagkatunay nga na ano man ang aming idalangin sa pamamagitan ng aming Panginoon Kristo, ikaw ay laging tumutugon sapagkat ikaw ay sumasa amin bilang mga mananampalataya na saksi sa pagkabuhay ng muli ng aming Panginoon Kristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat iginawad mo sa amin ang Espiritu ng pagkaunawa, ang Espiritu ng unidad upang patuloy namin malasin ang iyong kagandahan doon upang patuloy na maunawaan namin kung paano ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat ang naghanda ng lahat ng mga bagay sa ikabubuti ng lahat ng iyong mga inurang. Amen. Salamat Panginoon, nagagalak ng patuloy na ibahagi ang mabuting balita sapagkat pawang kalooban mo na maganap sa amin bilang iyong mga lingkod na ibigin namin ang aming mga kapwa kung gaya't ang mabuting balita, Panginoon, patuloy namin pinagpapasalamat sa iyo na ito'y maibabahagi sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan. Amen. Sa iyo, Panginoon, na gumagawa ng lahat ng mga kaparaanan, ay pinataas namin ang aming mga pagpupuri, ang aming pagluwalhati, pasasalamat at pagdakila sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manilubos. Mga galak tayo, mga minamahal, mga kapatid, na magsipag sa atin. Amen. Amen. Amen.